verse 4 to 11. The Bible says, Mark chapter 1 verse 4, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. And John was clothed with camel's hair, with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey, and preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens open, and the Spirit it like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Heavenly Father, our Almighty God, thank you sa Word of God. Holy Spirit, kayo po ang mauna sa amin. Kayo tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami as I share, preach the Word, to challenge the people, to encourage the people. In Jesus Christ's name, Amen. Ang title ngayong umaga, Jesus Christ paid all our sins. Jesus Christ paid all our sins. Kaya ito si John the Baptist, at sinulat ni sa John chapter 1, pero ito may si John the Beloved sa John chapter 1 verse 6, na God sent, there was a man sa Bible, mga malalaki na binabautismohan. Even si Lord Jesus, 30 years old na baptize siya. Even mga 12 disciples, malaki na. Si Lord Jesus binaptize 30 years old. Yan ang biblical. Even sa Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly receive His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Sa pag-usad ng panahon at nagkaroon ng mga religious leaders, noong unang panahon ay binago na nila ang bautismo. Mga sanggol na. Like the practice sa Roman Catholic Church, ito ay galing sa Roma, Italy. Sa totoo lang, wala sa Bible na binautismohan na sanggol o baby. Si Jesus was baptized 30 years old. Yan yung biblical. Ang sanggol ay ginagawa dyan ay dedication. Like si Jesus, gin-dedicate siya sa templo doon sa Jerusalem. Kaya dito si Jesus na baptized sa verse 9, and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming out of the water, he saw the heavens open, and the Spirit like a dove descending upon him. Dahil ang heavens dito ay tatlo. Verse 7, second heaven, third heaven. And there, sa verse 11 ng Mark 1, chapter 1, verse 11, there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. So makita natin dito yung Godhead bodily, one God, triune God. Number 1, repentance for sins. Repentance for sins. Sa verse 4, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Repentance means a change of mind, change of attitude, change of lifestyle, change of a sinful lifestyle. Turning around 45 degrees kung dyan ay sa dati sa CAT, sa college ay sa CMT o ROTC, 45 degrees. Yung gaganon.
Yun na yung turning around 45 degrees. At yung preaching ni John the Baptist that time at ni Lord Jesus Christ, yung preaching nila ay pareho. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 4 verse 17. Maging sa Acts chapter 17 verse 30. Acts 17 verse 30, ito ang nais ng Panginoon sa mga tao. At the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Repentance. Repent means change of mind, change of attitude, change of lifestyle, change of sinful lifestyle, change of unbiblical belief. Palitan yung paniniwala na hindi naayon sa Biblia, sa salita ng Diyos. Yan yung another repentance. At gusto ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse 9 that all men should come to repentance. 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi gusto ng Panginoon na ang tao ay mapahamak, ay binibigyan niya ng pagkakataon ng chance, na sabi ng Biblia, long-suffering ang Panginoon. Bibigyan niya na hindi siya willing that any should perish, mapahamak doon sa impyerno, sa lake of fire, but that all should come to repentance. Yan ang nais ng Panginoon sa mga kaluluwa, sa mga tao. Number 2, confession of sins. Confessions of sins. Balik tayo sa Mark chapter 1 verse 5. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. For the religious leader during Lord Jesus' day and even John the Baptist's day, religious leader like Pharisees, Sadducees, scribes, member of Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ito yung highest court sa Israel, composed of 70 members, representative, at ito ay pinamumunuan ng chief priests. Confessions of their sins, even the people of Israel, even the soldiers in the time, Luke chapter 3 verse 14, soldiers, nung tinanong nila, ano aming gawin? Sabi nila kay John the Baptist. Kaya sagot ni John the Baptist sa Luke chapter 3 verse 14, and the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? And he said unto them, sabi ni John the Baptist kanila, do violence, tatlo to, do violence to no man, number 1, neither accuse any falsely, number 2, number 3, and be content with your wages. Do violence to no man. Huwag kayong gumawa ng violente sa kaninumang tao. O sa ating time, ito ay tatawag na human rights violence. Police brutality yung tawag dito. Kaya sabi daw na huwag niyong gagawin yan. Of course, alam natin mga pulis ngayon ay majority sila yung mga mabait, mabubuti yung mga pulis dahil maraming mga pastor, praise the Lord sa mga pastor, nagtuturo sa kanila ng moral recovery, spiritual transformation. Kaya noon, pangunang panahon, sabi ni John the Baptist sa mga soldiers, sa mga sundalo, do violence to no man. Huwag kayong gumawa ng dahas sa sinumang tao. Neither accuse any falsely. So ito yung tinatawag sa ating time na mga may akusasyon na yung mga planted evidence. So ganun, noong mga panahon, tinuruan na sila ni John the Baptist, mga soldiers, neither accuse any falsely. Huwag maakusar ng mali. Huwag maakusar ng mga maling paratang. And be content with your wages.
Sinabi ni John the Baptist kanila, maging kontento kayo sa inyong mga sweldo. Kahit noong unang panahon pa, bigyan ng pera yung mga soldiers nung bantay sila sa libingan ni Lord Jesus, na binayaran sila doon ng mga religious leaders na sabihin niyo na ninakaw nila yung ng mga disciples ni Lord Jesus, yung bangkay ni Jesus. Kaya binigyan ng pera yung mga soldiers para ipamalita na yung bangkay ni Jesus Christ ay ninakaw ng mga disciples. Kaya noong paman ay uso na yung lagayan. Kaya nabanggit doon ni John the Baptist, maging kontento kayo sa inyong mga sahod. So praise the Lord, ang ating President Duterte, didoble yung sahod ng mga pulis, maging mga sundalo. Kaya, content with your wages. Kaya tatlo yung binanggit doon sa nagtatanong ng mga interesado ng mga soldiers during the time. Even today, yung mga pulis sila ay nakikinig ng Word of God. Praise the Lord for that, sa kanilang mga attitude. Maging sa mga believers noong unang panahon sa Galatia, ang kanilang lifestyle nang sila'y pang mga unsaved ay ganito, nabanggit dito. Pero basahin ko muna yung Galatians chapter 5 verse 16. This I say, then walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. Magkalaban yung laman at ang Holy Spirit. Yung gusto ng laman ay hindi gusto ng Espiritu Santo. Ang gusto ng Espiritu Santo ay hindi gusto ng laman, ng pita ng laman. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye lead of the Spirit, panalit ka ng Holy Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you, also told you in the time past, that they which do such things will not inherit the kingdom of God. Yung pagkapuot, pagkagalit, panidibugho, kasakiman, pagkainggit, paglalasing, pagkakampi-kampi, walang taros na pagsasaya. Oh, praise the Lord. First time in the history of the province of Aklan, bawal yung inuman, may lockdown doon sa compound, sa Purok 2, Purok 3, Purok 4, at praise the Lord, hindi na mangangamoy dito sa poblasyon Kalibo ng mapanghi na ihi, because talamak na naman yung inuman, yung lasingan naman. So first time, glory to God, na walang lasing. Meron lang ang Roman Catholic Church na misa dyan sa katedral, sa John the Baptist Cathedral Church, Baptist rin. Meron lang social distancing. Pero ako ay nalulungkot at binabantayan ko yung mga pari, gamisa, kung meron silang ipapahayag na gospel or salvation about repentance and by faith, tanggapin si Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior, ay wala ako na din. So, very faithful yung mga Roman Catholic brethren natin, at nandun ang kanilang sincerity, but the religious leader ay hindi tinuturo sa kanila kung paano maligtas. Unlike sa mga Baptist pastor na talagang tinuturo kung paano maligtas. Madali lang, letter A, accept, admit that we are all sinners, believe on the Lord Jesus Christ, at ikaw ay masave. Hindi tayo masave sa pagiging Baptist, pagiging Katoliko, anumang born again, anong sikta, bautismo, good works, 10 commandments, hindi tayo masave yan. Sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith.
to the Lord Jesus Christ, not of your works, para walang sino mang tao yung magmapuri. Walang tao magmayabang, kundi it's all by the grace of the Lord Jesus Christ. For by grace are ye saved. Kaya makita natin dito na dati itong mga tao, mga believers sa Galatia ay ganun sila. Pero praise the Lord, dahil kay Jesus Christ ay nabago na. Kaya nga ang fruit of the Holy Spirit na nabanggit sa Galatians, but the fruit of the Spirit is number 1 doon, ang fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy. Ano number 1? Ito. Sabi ng Biblia, but the fruit of the Spirit, the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, pagpakumbaba, temperance. Hindi siya hot temper, kundi mapahinuhod. Slow to anger, against such there is no law. So praise the Lord for that. Number 3, the last. So no, number 1 ay repentance for sins. Number 2, confession of sins. Number 3, the last, Lord Jesus Christ, our sins bearer. Lord Jesus Christ, our sins bearer. Kaya sa Matthew chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son. Ito yung si Jesus. Ito yung child, baby Jesus. Pero hindi siya nanatiling sanggol. Si Jesus, hindi siya natiling, kung sa Espanyol kasi yan ay Santo, Niño, Santo, Holy, Niño, Child, Holy Child. So si Jesus. Pero si Jesus ay hindi siya natiling Holy Child. Siya ay lumaki, kaya siya ay nagiging Lord Jesus Christ. At ang pangaral ng mga apostoles dito sa Biblia, ang pinapangaral na nila ay si Lord Jesus Christ na yung itinataas. Si Lord Jesus na. Dahil ang pangalan ni Jesus lang yung binigay sa silong ng langit upang ang mga kaluluwa, ang mga tao ay maligtas. Kaya si Lord Jesus Christ na. Kaya dapat ay Biba. Ang Biba kasi ay Espanyol. Mabuhay yata yan daw makamali. Kung sa Amerika ay long live. Kung sa Pilipino ay mabuhay ang Panginoong Kristo. Mabuhay ang Panginoong Kristo. Kaya ang sigarin ay Biba, mabuhay yung Holy Child. So mabuhay si Lord Jesus Christ. Amen? Mabuhay, Biba, Lord Jesus Christ. Pero wala akong nadidig na may ganyang sigaw ng mga tao. Kasi pag si Biba, Lord Jesus Christ, alam natin na kay Lord Jesus Christ, hindi pwede yung inom, alak, bisyo. Hindi gusto ni Lord Jesus Christ yan. Kaya palibasa, child, kaya nagawa lang nila na gano'n. Kasi pag child, inaapi-api lang. Pero pag Lord Jesus Christ, maya naman sila. Yan. Of course, yung iba naman, hindi naman gumagawa niyan. So, Jesus, He saved His people from their sins. But Jesus Christ was rejected majority by the Jewish people, na mga Hudyo, nireject siya. Kaya the blessings na napunta sa atin. And the reason kung bakit nahiwalay ang mga tao sa Diyos. Isaiah 59 verse 2. Isaiah chapter 59 verse 2. Ito yung dahilan kung bakit separated God, man. Separated yung man sa God. Isaiah 59 verse 2. But your iniquities, but your kasalanan have separated between you and your God. Yung kasalanan mo ang nagiwalay sa iyo at sa iyong Diyos. And your sins, yung kasalanan mo, pagsalansang, have hid His face from you.
itinago ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo, that He will not hear, na hindi siya makinig. At itong bagay na to, natalatan na to sa Isaiah 59 verse 2, na tinago ng God the Father yung kanyang mukha. Jesus Christ that time, because of sin, because ating kasalanan. That's why Jesus said sinabi ni Jesus sa Psalms 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Tinawag na yung God the Father, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? The truth is, because of the sins of the people that during the time, even in our time. At sabi nila, o kita mo, tumawag siya sa langit ng Diyos ko. Ibig sabihin ay, may Diyos mo pala doon. Hindi naman nangulugan doon na pag tinawag ni Jesus, yung Diyos na sa langit na God the Father ay mawala ng pagka-Diyos ni Jesus. Diyos pa rin si Jesus. Lang nagkatawang tao siya dahil sa ating mga kasalanan. Nung tinawag rin ng God the Father sa Hebrews 1:8, si Jesus, thy throne, sinabi sa Son, sa anak kay Jesus, thy throne, O God. Nung tinawag ng God the Father, si Jesus na Diyos, hindi naman nawala ang pagka-Diyos ng God the Father. Amen? Nung tinawag ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Pinabayaan mo ko. Hindi naman nawala doon yung pagka-Diyos ni Jesus. Dahil binuhay ni Jesus rin ang kanyang sarili sa John chapter 2 verse 19 to 21. For the sake lang sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tinago ng Diyos, hid His face, sabi sa Isaiah 59 verse 2. Because of us, because of people during that time. Kaya sa 1 Peter chapter 2 verse 24, 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self, sa kanyang sarili, kay Jesus Christ na sarili, bear our sins in His own body. Dinala niya yung kasalanan sa kanyang katawan on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness. By your stripes you were healed. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, ako ay napagaling spiritually, pagaling ng Panginoon. Jesus Christ paid all our sins. Jesus Christ paid all our sins. Yan man ay maliit, malaki, lihim o taong kasalanan. Lahat yan, Jesus paid it all. Amen? Praise the Lord for that blessings na binayanan ni Jesus Christ all our sins. Number 1, repentance for sins. Number 2, confession of sins. Number 3, Lord Jesus Christ, our sins bearer. Share to others that you found this Messiah, Jesus Christ. Siya yung solusyon sa mga kasalanan. Siya yung remedy sa sumpa. Sa curse of sin is death in the lake of fire. Jesus Christ is the solution. Kaya sa 1 Thessalonians 4:7, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Tinawag tayo ng Panginoon sa kabanalan. God loves sinners, but God hates sins. We can do all. Gawin natin anumang bagay dito sa libutan except doing sins. Sins make us sad. Ang kasalanan, ito ay nagdudulot ng kalungkutan,
ng guiltiness, yung guilty, kinukonsensya tayo, and talunan tayo. Defeated life. Sins was defeated already by Jesus on the cross of Calvary. Glory to God, praise the Lord, and thank God for that. Thanks and praises to our God and Savior, the Lord Jesus Christ. Live a victorious life with Jesus Christ. Glory to God. Thank you for watching. God bless you. Let us pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa time at sa iyong salita. Thank you po, Lord Jesus Christ. Binayaran niyo po lahat ng aming mga kasalanan. At salamat mo na kailangan namin magkaroon ng repentance, change of lifestyle, change of mind sa aming buhay. Aming confess. Ang sino hindi mag-confess ng kasalanan ay hindi mapapabuti ang buhay sa Book of Proverbs. So salamat. If we confess our sins, God is just to forgive us all our sins. So thank you, Panginoon, sa promise niya sa 1 John 1:9. And thank you, Lord Jesus Christ, ikaw yung nagdala ng aming mga kasalanan. At thank you, meron na kaming tagumpay sa kasalanan because of you, Lord Jesus. At in-encourage mo kami na mamuhay unto holiness. Salamat po ng marami sa katotohanan iyan. So sa ating mga kaibigan, ating mga loved ones, o sa ating mga taga-subaybay, ikaw hindi mo tiyak ang iyong kaluluwa saan mapunta. Meron kang religion, pero wala kang kasiguradahan na buhay na walang gan sa langit. Meron kang religion pero wala kang relasyon sa Panginoong Hesus. Ito ay pagkakataon mo na. Kailangan mo lang ay desisyonan na aminin na tayong lahat ay makasalanan. Confess sa ating makasalanan. Sa palatayanan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kanya pagkamatay, yung sa ating makasalanan, pagkalibing at muling pagkabuhay. At salamat sa Panginoong Kristo sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at para tayo ay iligtas doon sa kapamakan patungo sa impyerno, at ang impyerno at ang kamatayan ay tatapon pa sa lake of fire. Maraming salamat sa Panginoong Kristo. Kailangan mo lamang ay aminin ang tayong nakasala, sumampalataya sa Panginoong Hesus, at piliin mo na siya ay tanggapin, and first choose to receive by faith Jesus Christ as your Savior. Di mo alam saan patutungo pag ikaw ay bawian ng buhay, di mo alam saan patutungo yung kaluluwa. Sumunod ka sa panalangin nito with all your heart, and by faith tanggapin mo si Lord Jesus as your personal Lord and Savior. Sumunod ka with all your heart sa prayer na to. Repeat after me with all your heart. Lord Jesus, I admit I am a sinner. Thank you for your life. Thank you for the cross of Calvary. I admit that I am a sinner. Lord Jesus, I repent for all my sins. Forgive me for all my sins. This day, I open my heart and I receive you and come into my heart and be my Lord and Savior. Thank you for the promise of eternal life. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you for the eternal life in heaven. Thank you, Father God, in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Mawit tayo yung stanza number 3 and 4. Ang pangako ng Panginoon sa iyo, sa atin, sa John 1:12, but as many as receive Him, tumanggap sa Panginoon Jesucristo by faith, give them power to become the sons of God. Wow, praise the Lord, what a blessing, no? Kung ikaw nga ay anak ni President Duterte o Senator Pacquiao, ay privilege siya. How much more? Tumanggap ka kay Lord Jesus. Sabi ng John 1:12, sons of God na tayo.
So praise the Lord, blessing yan. And God is our Heavenly Father. At wala na tayong hatol sa impyerno. Wala na tayong condemnation. Romans 8:1. Okay? Mawi tayo. Third stanza, the old rugged cross, sing. And the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll kiss the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I'll exchange it someday for a crown. The last, to the old rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then I'll call me someday to my home far away, man, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the rugged cross, till my true peace at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I'll exchange it someday for a crown. Glory to God, and thanks and praises to our Lord Jesus Christ. Let us go to the Lord in prayer. Almighty God, our Heavenly Father, maraming salamat po sa time at salamat po sa iyong salita. Thank you, sweet Holy Spirit. Pagpalain niyo rin aming mga loved ones, mga kaibigan sa Facebook, sa YouTube, mga brethren, mga kapatiran, Panginoon, sa Christ Baptist Mission Church, sa Aklan Baptist Church, sa Numancia, Panginoon, sa Harvest Baptist Church, may sa High Ground Baptist Church, maging Bethany Baptist Church, Makati, maging Landmark Bible Baptist Church, maging Bible Baptist Church o Iloilo, Pastor Brooks, Panginoon, salamat. Heavenly Father, I'm praying for Pastor Julius Canoy, and Mampas, Pastor Gio, Pastor Bogs, Pastor Ramon Rosauro, Kuya Kim, Tinining, si KK, Pastor Vic Javier, Nay Heidi, ng Milis, Terpen, si Munit, si Petit, Linlin Jomar, Papaw, si Brother Bong, Brother Edgar, Panginoon, si Dino, Nila G.A., si Mercy Pate, Mayan, si Jan, si Inse Lord, si Julian, si Vanessa, si Mr. ni Lord. Pagpalaan niyo po ingatan, si Mami Ling Guevara, Preacher Jim, si Sir Ricky Laurenti, and family, Pastor Romeo Carlos, Pastor Nabli, Pastor Villanueva, Pastor Ibaton, Pastor Gisalba, Dr. Gisalba, Pastor Ken, Pastor Gumi, Pastor Errol, Pastor Manny Sapira, Nong Patrick, si Nanjima, Palako Langara, Pastor Chagan, Pastor Paderes, Pastor Gio Terador, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Rachel, Pastor Biador. Heavenly Father, magpalain niyo po sila, ingatan, safety, protection, maging Pastor Tony Casanova, Pastor Gamarcha, Pastor Ed, Pastor Arnel, Pastor Hill, Pastor Ali, Pastor Bilion, Pastor Ray, Pastor Kalikdan, si Ate Inda, Ate Bibi, Ate Bing, Ate Nitang, Pastor John Magada, Preacher Nelson, Pastor Gargulis, Pastor Mikorati, Missionary Bert Correls, Bob Colon, Bobby Kipoy, Dulcie Tan, Joby Villamor, Rian Yun, si Glo James, si Rad King, Jojo Latade, John Hernan, Edward Calibayan, Josue Sotonero, Pastor Coliano. We are praying dun sa mga Israelites, peace sa Jerusalem, at salvation ng mga Jewish people, mga Hudyo Lord. Palain man si Pastor
Nathaniel Nicor, Pastor Joe, si Barangay Captain Nel Candelario, Mayor La Chica, Gobernador Flores, si Nang Georgine, si Barangay Captain Nong Pere, Templo Nuevo, J. Pablo, si Brad Alan, si Pilin, si Yudi, Noknok, si Risti Subika, mga seaman, Panginoon, ingatan niyo sa barko, safety protection sa kanila, sa mga OFW, maging Panginoon mga nurses, mga doktor, Panginoon, mga frontliner, ingatan sila, tulungan niya Panginoon, ay si Sister Maitelis, Jing Javier, Lisa, Julius Go, mga teachers, sa DepEd, private, public, Lord, tulungan niyo sa mga module, mga bata, mga parents, President Duterte, ganun, Panginoon, yung mga cabinet members, mga military, police, army, air force, navy, Lord. We are praying for their safety, protection, Lord. Tulungan niyo rin po sila, Panginoon. We are praying rin, Heavenly Father, si Preacher Melvin Abukay sa Batangas, Preacher Gaton, si Pastor Salilid, Pastor Tukiro, Pastor Joshua Bontogon, si Ate Layla, si Ate Eden, si Rex Nord, Reynard, Kuya Ray, may si Kuya Kim, and family, si Remy, si RJ, si Joji, Alibugha, Sister Warlin, si Nay Norilyn, Pastor Discaliar, Pastor Flores, Pastor Barila, Pastor Daldi, Ma'am Dulcitan, Panginoon, maging Pastor Yoel Tika, Pio Tika, si Manay PB Angeles, Pastor Gustilo, si Pilago family, maging si Tia Fernan, Tia Itina. At yung mga hindi ko, Heavenly Father, na banggit, may si Ma'am Maritis Maguire, good health rin sa kanya, Panginoon. Pagpalaan niyo rin siya at mga evangelist, pastor, missionary, Panginoon, their family, pagpalaan niyo rin, Panginoon. Every day, we have a spiritual battle with Satan and the demons. Heavenly Father, help us na maging we stand firm unto the end by your grace, Lord Jesus Christ. Help us na mabuhay dito sa sanlibutan na ito, na magulo at masalimuot na sanlibutan because of this evil corona COVID-19 virus. Heavenly Father, na meron naman dito na lockdown sa aming lugar, sa Purok 2, 3, 4 sa compound dito sa Lacerna, na palagi, Panginoon, na maraming mga positive ng COVID-19 dito sa Lacerna Street. We are praying, Heavenly Father, na ang mga anak mo ingatan, huwag kami mahawaan at gumaling po yung mga nabiktima ng COVID-19 virus na to, Panginoon. Every day, we have a battle, Panginoon. So, sa aming sarili, wala kayong magagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging mga frontliners. We are praying for our government, mga government official. Bless them, help them, Lord. At bawat mga Pilipino, pagpalaan niyo, Panginoon. Especially, mga religious sector na sila rin po ay magturo ng kaligtasan na kay Lord Jesus lamang at salvation rin nila, even their parishioner, mga sumuluno din na sila rin ay ma-enlighten by the power of the Holy Spirit and the gospel, glorious gospel of the Lord Jesus Christ. Na sila po ay manampalataya, mag-repent at tanggapin by faith si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Pagpalaan niyo po ang Israel, ang mga Israelites, peace sa Jerusalem, salvation ng mga Jewish people. At mga hindi ko nabanggit, Heavenly Father, ay pagpalaan niyo po ang bawat mga friends namin sa FB, sa YouTube, mga subscriber. Bless them and their family. Ingatan niyo po, tulungan, give them long life at kagalakan sa inyo, sa paglilingkod. At yung mga hindi paligtas, we're praying na maligtas po ang kanilang mga kaluluwa, na makaroon sila ng personal relationship kay Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Heavenly Father, kayo po magkaloob ng pangailangan ng bawat isa, spiritual, material, financial, healing sa may mga karamdaman, long life at kagalakan sa paglilingkod sa inyo, at gamitin niyo po ang bawat isa para sa kaligtasan rin ng mga wala pa sa inyo. Sa iyo po ang lahat, Ama, na pasalamat, papuri, at glory. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you for loving us. We love you, Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you. God bless you all and your family. Keep safe, keep healthy, and God bless you. Amen. Glory to God.